Wow, ito oh. At ayun na nga mga ka-copy. Sad to say, binangga yung Suzuki Expresso ko nung December 22, 2025. Saktong kakabakasyon lang namin, teacher kasi ako. So, kakasaktong yung araw mismo yun, start ng araw ng bakasyon. Ayan, binangga. Hindi naman ganun kagrabe, pero syempre nakakadismaya, di ba? Na ingat kang mag-drive. Tapos, babanggain ka, tatakbuhan ka pa. Hindi man nga lang huminto yung nakabangga. Nangyari ito doon sa may Mabiga, Babalakat. Tapat ng kanto ng Pamawake. Ayun yung bumangga, kaso hindi siya kita masyado sa dashcam kasi yung plate number niya. Nakapag-blatter naman kami sa police station sa Maydao, nakahingi ng police report kasi kailangan yun sa insurance. Pero yan, kung baka matulungan nyo, kung hindi ko talaga maaninag yung plate number nung kotse na to. Sa dami ng dumadaan, nakikita ko naman plate number ng ibang mga sasakyan. Pero bukod tanging yung kung sino pa yung nakabangga, yun pa yung hindi mo makita yung plate number. Kaya nakakalungkot talaga. As in talagang kahit anong gawin mo, ganong ingat, susunod ka sa traffic rules, meron pa rin kamote driver na hindi walang pakialam sa mga kasabayan nila sa daan. Walang konsiderasyon. Yung akala mo sila yun lang yung may-ari ng daan. Pare-pareho lang naman may sasakyan eh. Dapat respetuhan man lang. Kaya yun, okay na sana. Kung kinausap niya ako, nakiusap sana, sabihin niya wala siyang pambayad or what. Pero yung takbuhan ka, pagkabangga, diretso lang siya. Tsaka kung nakita niyo naman doon sa video, di ba? Sa umpisa, kanina, kung makita niyo doon sa video, mamaya makita niyo ulit dito sa vlog ko. Ang bagal lang ng takbo ko kasi nga, may nauna pa sa akin na hinintay ko pang mag-U-turn doon sa slot doon. Okay? Tapos yun, bigla na lang siya sumulpot. Dire-diretso lang, walang pakialam. Sana kung U-turn pala siya, hinintay muna niya makalagpas ako. Tsaka siya, dumi ko, hindi sasabayan na uunahan ka pa niya. Kasi siguro yung taon na to. Okay? Baka matulungan nyo, makita nyo yung, mamaya makita po nyo ulit yung buong video. Baka matulungan nyo kung matrace ninyo kung kilala nyo, may kakilala kayo na kilala siya or maaninag nyo yung plate number kasi talagang hindi ko makita po yung plate number nung bumangga sa akin eh. Yan. Buti na nga lang at may insurance. Kaso yung nakakainis kasi yung abala eh. Yung syempre, yung lang paghihintay ng pag-order ng parts ng kasa. Ang tagal din nun. May gitsang buwan din yung paghihintay namin. Tapos nung dumating na yung parts, nakausap ko yung sa kasa, sabi niya by standard daw is 14 days. Imagine 14 days ka maghintay bago ma-repair. Okay, so nakiusap ako, inayos naman agad. So umabot ng 4 days. 4 days din, so ilang araw din akong walang service. Wala naman akong motor. So papasok ka ng school, ayan kung nakita nyo ulit sa video. Yan. So na-stuck kami dyan actually sa may area na yan. Tapos ang tagal din dumating nung police. Tapos walang barangay na nag-assist sa amin. Kaya nakakalungkot talaga. Buti na lang ang pinapapasalamat lang namin walang nasaktan kahit sa mga kasama ko sa ito nang natid na namin siya sa may Suzuki Tarlac. Iniwan ko na lang doon. Nakita niyo yung gas. Yung ilaw pinalitan din, nirepaint yung white na bumper sa gitna, tapos yung sa ilalim pinalitan yung buo. Ayun yung mga parts na na-order ng kasa. Ang hindi ko lang na nagustuhan is yung pagkaka-repaint nga lang. Di ba ang ginawa nila? Pero yung sa top part ng kotse kasi magaspang. Hindi naman dati magaspang. So palagi ko lumipad din. Anyway, inayaan ko na lang. Kaya, lesson learned. Lesson learned pa talaga sa akin. So yun. Guys, lesson learned na lang siguro. Or panagdadasal ko na lang siya. Okay? So, bahala na si Lord sa kanya. Bahala na si Lord.
importante na balik na yung kotse, may service na kami ulit. Kasi ang hirap kasi talaga na magbiyahe na walang service. Ayan na. So, ito yung araw na ilalabas ko yung sakit niya sa video. Yan yung ilalabas ko na siya from casa na na-repair na siya. Masaya naman ako kahit papaano kasi mabilis naman yung pagkaka-repair. Yun nga, mahirap na mag-commute. At least yung kukunin na lang. So, Prepare po. Tapos bago na. Espresso. So, yan. This is San Jose, Tarlac City. San Jose, Tarlac City. Yan na tayo. So, babalik na tayo ng Puron. Ayan guys, kitang-kita ang ganda ng view. Ang ganda naman. Wow. So we're going to Limiac again for the second day. Ngayon po kami magbubok. Ganda. Mangga, ang ganda. Parang may chocolate cruise Feeling ko doon. marirelax tayo ngayon dito. Dami riders eh. Ano siyang kanto? Baka maligom na tayo May sa kantong maliit. doon tayo papasok. Ganda. Wala ba sila ang signage? Basta yun yung bundok na yan. Diyan yung Limiac. Napakaswerte ng mga tao. Ang daming mga may palay dito. Ayun, nakatanda ko yung arko. Yung arko na yan. Uy! Parang nasa Saan New pili tayo Zealand. lupa dito? Doon tayo, Uy, parang parang- tayo nasa New Zealand. Nasa New Zealand lang Ganda. tayo. Wow! Amazing! Salamat po. Nakaka-amaze. Uy! Kahit tayo nag-beach na yun, at least nature tripping pa tayo. Ayun o, Limiac. Ayun, doon tayo papasok. Ayan guys. Ganda, bili tayo lupa dito guys. So, malapit na po kami sa aming destination. Ano kayo pupunta doon? Kabilin. Kasi nakita ko kanina, di ba, Ma'am Kat? May kabilin.
hapon, ano, as in, ang sakit sa balat, ang init. Pero pag gabi na, sabi ng guard, Kaya malamig. malamig sir. Ay, dala ba kayo jacket niyo? Yes. Mancheta, nurse blood, kailangan yun. Dito yung dog kahapon, hindi ako makadaan. Pinatabi ko muna siya. Pag-met sa kanang kabuka po. Mga bahay po. So nice. Mga bahay po. Yun, welcome Linear Park. Dali lang. Dito po kami. Hello, naka